O mga kababayan, nanonood pa rin ba kayo dito sa Huwad Committee? Ng House of the Representatives, mga kababayan? Hindi na tayo nanonood dyan eh. Dahil alam naman natin itong mga pinagagawa ng mga buhayan na walang ibang ginawa kundi para gipitin ang mga Duterte at mga kaalyado nila. At tila mga kababayan, pinagtatanggol ang mga durugista. Diba? Star witness sila si Kerwin Espinosa, mga kababayan, na self-confessed drug lord. At si Mabilog, na kasali sa narcolist ni Pangulong Digong noon, mga kababayan. At ngayon, parang mayroon na silang bagong artistang hire. Naitago na lang natin sa pangalang Garma na sabi ni Pangulong Digong na ang ganyan daw si Garma. Totoo. Para matigil na kayo. Yun pala mga kababayan na natiktika na pala ni dating Pangulong Digong na parang tatry daw rin siya ni Garma. Inunahan ni dating Pangulong Digong. Garma, sige. Yan. Ginanyan kita. Ganti ni Duterte. Gayon pa man mga kababayan, ang mga hearing-hearing na ito ng Huwad Committee ay wala po daw bearing sa korte. Walang ibang purpose ito kundi ang siraan ang mga Duterte. Kaya hamon nila mga kababayan nito si Roque, dalhin niya yan sa husgado dahil ang mga Huwad Committee ito mga kababayan ay hindi po trained. Hindi po sila abogado. Nag-abogado lang. Tapos ang kanilang reference, Google. Sabi dito sa Google, ganyan. Ngas! Kaya dapat ito dalhin sa korte mga kababayan dahil ang nandoon sa korte ay mga huwes at abogado na nag-aral ng maraming taon. Train sila sa ganyang mga bagay-bagay, hindi katulad ng mga buhayang yan na akala mo kung abogado na. Yung isa pa nga mga kababayan, Alex Bongkayo Brigade, isang rebelde na ngayon nagpapakontempt na ng mga men in uniform. Diyos mio. Panoorin po natin. Samantala mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating mga mababait na mga viewers. Lalong-lalo na itong si Mr. Henry Francis France Asilio. Ang sabi niya mga kababayan, shout out daw sa Asilio family. Thank you so much po Mr. Henry Francis France Asilio. At ang kababayan natin sa Amerika na ang kanyang channel name mga kababayan is Sutil daw ako. Ang sabi niya, thank you so much po kababayan nating Sutil ng Amerika. At ang kababayan natin sa Europa na si Maria Teresa Austria. Thank you so much po Madam Maria. Narito po ang video. Wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo. Ang affidavit nga niyan mga kababayan isablay, di ba? Yung pagbasa pa niya, Your Honor, May 2026. Smio, 2026. Tapos, mayroong clarification mga kababayan. Ay, May 2016. 2016 pala. Hindi pa presidente sa dating Pangulong Digong nun. Election pa nga niyan. Si Panot pa ang presidente niyan. Kinontak na daw siya ni President Duterte daw mga kababayan. President, hindi pa president si Digong noon. Sa korte yan, automatic na yan mga kababayan. Non-existent. Wala pang Duterte na presidente sa panahong iyon at hindi pa niya hawak ang kapangyarihan. Hindi pa nga na-appoint si Garma noon na PCSO, Smino. Na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong ng mga natanungin si Garma. Tapos etong mga kababayan, Quad Committee, hindi naman inimbitahan si Duterte. Ang sabi nila, hindi na kailangan si Duterte. Eto na lang mga magdidiin sa kanya. Sige. Doon sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan na kahit anong gawa-gawa katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon. Nahalata niyo mga kababayan ang mga sinungaling dyan sa dyan sa Congress ay isa lang ang common denominator sa kanila mga kababayan. Pa-cry, Crayola. Si Kerwin Espinosa, si Mabilog, si Garma, di ba? Nasobrahan sa drama Kung hindi lang kayo nasobrahan sa drama, medyo mamaniwala pa kami ng kahit konti. Pero kung sa acting mga kababayan, grabe talagang hinagpis nang iyak. Na madinig
ang Halata na tuloy masyado. mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga periodiko at naging first story Headlines. sa lahat ng Tapos broadcast. tayo mga kababayan na, personally, hindi na ako nanonood dyan sa quad. It's me. Umay na umay. Alam natin ang mga para puro panira mga kababayan. Puro invento. Wag na kayong manood dyan mga kababayan. Doon na lang kayo sa mga summary. Tsaka yung mga sagot ng mga tinira ng quad. Dahil alam natin yan talaga ang purpose ng quad mga kababayan, para magpasikat, para sirain ng mga Duterte. Habang pinapanood nyo yan, lalong nasiserve nila ang kanilang evil plan, evil purpose, dahil gusto nilang lasunin ang inyong mga utak. Hindi naman kaya. Media outfits natin, wala pa pong napapatunayan yan. Mga kakampon na media nila Yan mga po ngayon kababayan. ay hearsay. Hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee? Well, alam niyo Quad naman, di ako masyado fan ng Quad Committee. Committee na yan, no? Pero meron Tinutugis ito kasi akong Roque. dahilan. At yan po ay dahil sa desisyon nga ng ating Korte Suprema, no? Doon sa kaso ng, ang dami po niyan, Pegson versus Executive Secretary versus Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka-latest po, no? Yung Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po Kala yan natin ay consistent ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang mga kongresista at senador, ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, ay para lamang sa in aid of legislation. In aid Dapat of dun sa legislation. binubuong mga batas. At kapag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan lamang na in aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil Nag-aabogado mga kababayan. Tapos yung mga abogado, ano pa? Iniinsulto pa nila na, alam natin mga abogado yan nga, purpose daw niyan na pera-pera, ganyan, pinapatagal. Huwag kayo maniwala sa abogado. Tapos, anong narating nun? Sabi nun, nagbasa lang ng Google mga kababayan, abogado na. A little knowledge is dangerous, kumbaga. ang prosecution po ay trabaho ng ehekutibo. Yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema dun sa Bengzon, na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa Overstepping. jurisdiction ng Kongreso. Tapos, ang pakulong na sila, no? Kulang na lang nila mga kababayan, silya elektrika. Malamang bibili sila ng electric chair mga kababayan. Kapag tatagal na itong Marcos administration, na sabi forever. Malamang itong Huwad Committee, bibili na ng silya elektrika at ibibitay na mga kababayan yung mga resource person nila kapag hindi nila magustuhan. Baka darating tayo dyan. Dapat ang gumagawa dyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Bakit ba humiganyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Halal naman ng taong bayan yan. Bakit hindi Hangal lang po pwedeng Mahangal sila, mga investigate kababayan. din ang Kongreso sa mga bagay-bagay na po pwedeng maging dahilan na mapatawan ng pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga? Well, Lalo-lalo na yung si Paduano mga kababayan. Grabe. Wala na ibang lumalabas sa bunganga kundi contempt. Yung dating rebelde, Alex Bungkaya Brigade na hitman daw di umano mga kababayan. Ngayon para ng ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. correct. Na gaya ng aking Tapos sabi ng mga kulisan na walang rules dito. Kami ang batas. Kami ang rules. sinabi, no, yung testimonya ni Garma, wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Kinakailangan merong cross-examination. Bukod pa dyan, meron din mga bagay-bagay na credibility ng witness. Yung tao ba na self-confess na Kerwin. drug personality, gaya ni Nagsinungaling na yan ha. Proven. Nagsinungaling sa Senado. Kerwin Espinosa. Yan ba'y dapat paniwalaan? So yan po ay talagang bihasa ang mga abogado at mga mahistrado na ina-appoint sa hukuman. Kaya nga po meron tayong minimum number of years of practice required bago ikaw ay maging isang wes. Tapos itong mga Huwad Committee mga kababayan, hawak lang ng cellphone na may Google, na may internet. Sabi niya, "Hey Google, anong ibig sabihin nito?" Sabi ng Google, "Ang ibig sabihin niyan ay Huwad Committee ang gunggong." Tapos, ganyan, para ng abogado mga kababayan. Para sigurado Yeah. na bihasa ka, ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad. Well, siguro naman obvious.
na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Pulbusin. Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte, para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. At alam niyo ba mga kababayan, hinahanda na daw ngayon ang mga kaso laban kay Dina Duterte, Bato, Bongo, at iba pang mga opisyalis sa Duterte, mga kababayan, mga AFP officials ng panahon daw ni Pangulong Digong. Oh, diyan na papasok si Rimulya, na bata naman ni ngag-ngag mga kababayan. Kakasuhan na daw nila. Ay, naka. Sige, kasuhan nyo para doon magkaalaman sa korte. Mas mabuting doon na sa korte idala kaysa sa dyan sa Huwad Committee, mga kababayan, na wala po ka talagang tsansang makapag-explain, makapag-present ang ebidensya. Dahil sila ang batas, mga hudas na mga Huwad Committee. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.